Kasi ito po, nakita ko to sa FB ni Makagago. At na ano ko na na alam niyo yung si Kulaong talaga naman, nuknukan ng sinungaling. No question about that. Talagang yan po napakasinungaling yan. Ngayon, ah, alam natin na etong si Kulaong napakatapang nito 'di ba? Nung panahon po na hamon to ng hamon kay MG, napakatapang nito. Hindi po ito ganito siguro nare-realize na ni Kulaong na seryoso si MG na ano po, na siya ay talagang ipakulong. Kasi po, nag-iiba yung tono ng tao kapag natetreten o kaya natatakot. Ako, naniniwala ako, may takot na pong nararamdaman si Kulaong. Ito po yung patunay niyan. Okay, okay, ilagay natin dito. Play I-post mo natin. yung address mo po. Ako pupunta. Ilalampasok kita dyan sa harapan ng bahay mo. Diyan dyan sa San Pablo tayo Alam mo, ang tapang namin ay literal na nasa dugo namin. Walang duwag na San Pableño. Lulusubi sana kita dyan sa San Pablo dahil sa ginawa mo, pero sabi ng lawyer ko, wag. Wag na wag mong gagawin yan. Mas mataas ka na Pipitsugin lang yan Wala ka nang dapat patunayan. Parang baliktad. Ikaw Kulaong ang pipitsugin. Ayon po doon sa abogadong kausap ko kanina. Shoutout sa iyo, sir. Etong si Kulaong daw po ay naglalakad doon po sa Parañaque City Hall na nakatungo at parang asong nawawala. Tapos ang katawa-tawa pa po dito, ang sabi ng abogado na kausap ko, saka ang pangit pala talaga niya, no? Ewan ko paano may napaniwala to. May anting-anting siguro to. Yun po yung mismong chat sa akin ni attorney. At ang isa pa, pala napansin ko kanina, wala siyang kasamang abogado. Usually, pag big time ka, nakasunod-sunod lang kaming mga abogado sa'yo. Mga VIP dapat nakabuntot kami sa'yo pag hearing. Pero si Kulaong, nakita natin na etong si Kulaong, wala naman pong kasamang abogado. Bagkus, ang kasama po niya ay si Casper. Elizabeth Gube. Ayan, thank you po sa inyo pong pakulay. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po yan ibibili ng bigas. Ipambabayad ko po yan sa Converge. Salamat po Ate Elizabeth Gube. Ayan. So ngayon, kasi kami alam naman namin na si Kulaong pipitsugin lang. Kaya nga nito kinakalaban si MG for the clout. Alam niya na magbe-benefit siya dito sa laban ng Kulaong at Makagago. Bakit? Alam niya na si Makagago ay merong nasa 3 milyong YouTube subscriber. At dito po sa YouTube, kung meron kang 3 milyong subscriber, maaaring meron ka ding mga haters. Pagpalagay mo na lang, meron kang haters na 5,000, 10,000, 20,000, 100,000 o kalahating milyon. Haters mo yan. At yun ang mga makukuha po na parokyano ni Kulaong. Kaya nga po, di ba, talagang sinakyan niya yung kung ano man ang pagbanat sa kanya ni Makagago. Kasi nga po, Makagago yan Di ba? Buti sana kung ang pangalan niyan, Makakulaong. Sino ba yung Makakulaong? O kaya, Makanorman. Sino kaya yung Makanorman na yun? Na bumabanat sa akin. Hindi kanyan papansinin. Kung ikaw, mga 1,000 subscriber or 10,000 subscriber lang, hindi ka papansinin yan. Pwera na lang kung nagpapakulay ka ng kulay pula.
sa kanyang YouTube channel. Kaya po etong si Kulaong, nung nakita niya na binablog siya ni Makagago, sinabpang niya ang pagkakataon para po makapang loko. Siyempre, manglolo ko, ano pa ba gagawin yan, di ba? Magpapanggap na Marcos, magbabait-baitan, pero mamaya magmumura, magsasabi ng mga Bible verse, alam niya yung mga kwento sa verse ni King Solomon, pero puro kababuyan ang maririnig mo. Pagmumura sa mga tao na PWD, sa ilang mga minor de edad, di ba? Yun ang mga maririnig mo. So, etong si Kulaong talaga po, yung tapang nito, pang sokmed lang. Pang sokmed lang po talaga. Hindi po ito matapang sa totoong buhay. Kasi kay Yulen Marcos nga lang, nagkakanda utal-utal to. Tumakbo ka, senador, 5 milyon naging boto mo eh. Wala kang dapat patunayan. Yang ka na, hayaan mo siya. Pero pagka pumirma ng waiver, sulat kamay at maliwanag yung pagkakasulat, na wala kayong demandahan, kami nang bahala do kahit magdemanda na sila. Basta meron tayong makuhang kopya na sulat kamay niya. Sabi ni lawyer ko, wag kang gagawa. Pwede yan, mura-murahin mo lang. Wala ka naman binabanggit na pangalan. Sabi niya, hanggat di mo binabanggit yung tuloy na pangalan, islander, kung sakali man, magaan na kasi available yan. Pero wag kang gagawa na kung saan, mahihirapan na naman ako ilabas ka. So, Kulaong, pinagsabihan ka na ng iyong abogado. At kilala ko naman yung abogado na yun, kung sino yun. Kasi isa lang naman yung abogado mo eh. Pinagsabihan ka na pala, pero pinakita mo pa rin yung mga info ng sasakyan ni MG. Pinagmumura mo yung nanay at yung asawa niya. Dinamay mo pa yung kanyang mga anak. Kaya Kulaong, kasalanan mo to. Kung sakali ikay mahuyo bago magpasko, first week or second week ng December, at maghimas ka na naman ng rehas, kasalanan mo yan. Hindi yan kasalanan ni MG kasi pinagsabihan ka na pala ng abogado mo, hindi ka nakinig. Sabi ng lawyer ko. So, hindi kita papatulan. Pero sabi niya, tama yan. Kung gagawa siya ng waiver, sulat kamay, bahala ka na. Kung talagang gusto mo makipaglaban at sinasabi mong karangalan yan, at least, kung magdidemanda sila, ay pwede namin gamitin. Kami nang bahala dyan. Pero ito, tandaan mo Makagago. Lahat ng fake news na nilabas mo, lahat, hindi man sa akin, pati sa mga sinauna, pagbabayaran mo yan. Ayun, pagbabayaran daw. Pero, alam niyo po, sa aking pagkakaalala, sa tagal-tagal ko po na nag-vlog ng Kulaong, simula nung pandemya, nung ako po ay pro-Kulaong pa, ang dami niya na pong sinabihan na idedemanda. Si Mike Cervera, si Bungo, si Takeru Miyamoto, si Manuel Mejorada, si Graveyard, si Alam Nadis. Napakarami po niyang binanata ng mga vlogger noon. Kahit itong yung DZRH commentator, ano ba pangalan nito? DZRH, teka. Nakalimutan ko. Yung Ilocano. Teka, meron ako yatang video nun dito. Hanapin ko nga. Baka kilala nyo po yun, yung DZRH commentator. Si, ano ba yun? Yung matanda yun eh. Baka kilala nyo lang po nakalimutan ko eh. Si Lakay, ayun, yung Lakay kung tawagin. Meron ba ako dito? Ito ba yun? Tignan ko nga kung ito yun. Yun, si Deo Macalma. Tignan ko nga kung ito yun. Ako po ay sumulat na sa National Bureau of Investigation para imbestigahin itong mga to. Dadaanin po ito natin sa legality. Kaya po itong hindot na Deo Macalma na ito. Ayun! Di ba? Ito example Ito example ng isa sa kinamuhian ni Kulaong noong pandemya. Bibigyan ko itong bibigyan kita
pusang gala ka. Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at legit ha, yung original na video ha, na galing sa akin mismo, na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung kaladkarin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang matanda kang gurang pulgasing baong-bao. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Animal ka? Pero hanggang ngayon po, si Deo Macalma ay malaya pa rin pong nakakapag-radyo. Malaya pa rin po siyang nakakapagkomento sa mga mahalagang balita sa ating bayan. So ito po ay isa sa mga example lamang ng isang kulaong na walang bearing, walang dating. Si kulaong po ay isang tao na puro bunganga lang. Puro bunganga lang at wala po itong bearing. Nakita na po natin, wala pong kakwenta-kwenta itong taong to. Magsasalita hanggang salita lang. Ganyan po ang kanyang gawain. Panahon pa po yan ng pandemya, ganyan na yung tao na yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin po siya. So ito po, wala na po itong pagbabago. Kahit bulukin po natin to sa kulungan, let's say makulong to ng 10 taon, makulong to ng 15 years, paglaya nito, ganyan pa rin yan si Kulaong. Walang pagbabago. Ngayon, nakita ko tong video na ito kay MG. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Kulaong, yung yabang mo na yan, meron ka pa nalalamang makatao? Kamusta yung kaso mong human trafficking? Makatao ka ba nun? May kaso kang human trafficking. Kailan ka naging makatao? Nung pinag-audition mo yung mga babae? Doon ka ba naging makatao nung mga pagkakataon na yon? Ano sinasabi mong makatao? Kulaong, alam namin ang karakas mo, ang tagal ka na namin binablog. Alam namin na ikaw hindi ka makatao. Wala kang awa sa tao. Ako binabawi ko nga yung pinadala ko noon Binabawi ko po. Bakit? Wala akong meron dumating ang time. Ang tatay ko nagkasakit. Na-stroke tatay ko noon tapos nagkasakit na confine. Kailangang ilabas sa ospital. Ngayon, dahil nga po hindi pa naibabalik, etong pera namin ng mga vlogger na nagbigay kay Kulaong ng pera, nag-chat ako. Sabi ko, babawiin ko yung perang binigay ko. Para po makuha ko yung perang pinadala ko kasi hindi naman natuloy yung humanitarian na 1 million sacks of rice sa Bataan. So ngayon nung nag-chat po ako kay Dong Batalan, nag-chat ako sa ilang mga tauhan niya, hindi po binalik yung pera at ang nangyari po, nabaon na lang sa limot. Hindi na po ibinalik at wala talaga nangyari. Talagang thank you na lang.
thank you na lang ang nangyari doon sa ibinigay ko pong pera pang ano, pangbigay doon po sa ano, pambigay po doon sa ano, sa 1 million na sako ng bigas. So, kahit na sinabi ko nga na may sakit sa pamilya ko at kailangan ko ng pera, pambayad, pambili ng gamot, hindi po talaga nila binalik. Hindi po talaga nila binalik yung yung pera. Kaya yung sasabihin mo Kulaong, ikay makatao, kaysa saan banda? Saan banda? Biruin mo sikat na sikat ka sa SOCMED. Popular ang pangalan mo, pero nag-birthday nanay mo. Binati mo ba on air? Binati mo ba sa mga live mo? Kaya di na ako magtataka kung wala kang pakialam sa mga tao. Bakit? Kasi yung nanay mo nga 'di ba? Mismong nanay mo nga kinakahiya mo 'Di ba? Alam niyo, hindi na ako magtaka kung magkanda leche buhay nito. Kasi once na ang ina mo, ang tatay mo, at ang pamilya mo, dine-deny mo o parang hindi mo sila kinakalinga, hindi mo sila pinagmamalaki, di ba dapat be proud to your family? Di ba sabi mo nga, mayaman nanay mo. Wag nang hintayin ang nanay mo'y lumabas. Wag nang hintayin ang nanay mo'y magsalita dahil matapang yon. At sabi mo pa nga prinsesa ang nanay mo. Bakit nag-birthday ang sahig lupa? Ang sahig nung pinagsayawan nila ni Manong Gilbert, lupa. Diba dapat pag ganun kapag ganun prinsesa ka, ang sahig mo marmol. Diba, ngayon, punta tayo dun sa point na makatao, etong si Kulaong. Puntahan nga natin to, makatao ba talaga? Subukan mo magtulungan at yan ay mismo yan. Kaya siya medyo nang hinilaw. Sige po, boss. Nandito na po. Bilog, nuebe, size, 3, 7, 8, 4, 2, 9, 7. Anong pangalan yan? Anong pangalan daw? Jerry daw. Alam mo, kung may Gcash ka sana, ang pinadala ko sana sa iyo 10,000. Kaso wala Hindi, tama na sa iyo 1,500. Nasa na po sa sunog yung valid ID ko sa Juan. Marami. Hindi na ako nakagawa. Masunog yung valid ID mo, hindi katwiran yun. Di sana kumuha ka. Andyan na. Putang ina mo, tutulong ka na lang. Kunin na. Ang dami mong Nandiyan na daw. Sige na, nakatay ka lang po, boss, ha. Ayan yung winner dapat ng 10,000 pero 1,500 lang binigay dahil wala daw sariling Gcash. Ngayon, nagpa-cash out lang doon po sa tindahan. Sinasabi naman ng babae na nanalo o bibigyan niya ng tulong na eto daw pong kanyang ID ay nasira daw doon sa Marawi. Kaya wala siyang ID. Hindi siya makakagawa ng Gcash. Kita niyo? Diba? Makalusot lang sa 10,000 ibibigay. Parang masama pa yung babae. Kawawa na nga yung tao, ginagawa pa kawawa. 1,500 lang yan. Kasi nainis mo ako. Sorry. Ano nakakainis doon? Wala lang sariling Gcash, nainis ka na. Kaya busit na busit si Kuya Erwin dyan Si Kuya Erwin na nag-video niyan Pero mo, wala lang Gcash na sarili yung tao, maiinis ka. Bakit lahat ba ng Pilipino may Gcash? Lahat ba ng Pilipino may Android phone? Lahat ba ng Pilipino kayang magkaroon ng Gcash o Maya? Bakit? Alam niyo, dahil lang dito sa walang ID yung babae, walang sariling Gcash, nabuisit si Kulaong. Diyos ko, kung gusto mo talaga magbigay ng 10,000, kahit na ipa-Cebuana mo pa yan o ipapalawan mo pa yung pera, walang problema sa'yo.
Kasi bukal sa kalooban mong ibigay yung pera. 1.5. Utang anong tao to. Anak mo. 10,000. Ulol, 10,000. Alam? Di ba? 10,000 ginawang ginawa lang 1.5 kasi walang sariling GCash yung tao. Ganyan po ka sira ulo yan, si Kulaong. Ganyan po ka bugok yan. Talagang walang puso yan tao na yan. Kaya yung sasabihin niya makatao. Anak nga ni Mighty Manong kung pagsalitaan mo, di ba? Ngayon, napansin ka ng CICC. Ngayon, play pa natin to. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Nak! Naisip mo, may pamilya, pero pinagmumura mo yung nanay sa kayong asawa. Yung anak, dinamay mo pa. Naisip ko, baka may anak din. Kulaong, huwag ka magbait-baitan. Alam natin na plastic yan. Alam natin na pina-plastic mo lang si MG. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng... Kulaong, wag mo kaming utuin, wag kami ang tarantaduin mo. Wag kami ang ano kala mo? Makakakuha ka ng simpatya sa amin dahil sa pagsasabi mong makatao ka, naawa ka kay MG. Hindi, Kulaong, hindi ka naawa. Naduwag ka talaga kasi pinuntahan ka. Hindi mo alam na si MG, nung magsalita ka, na naghahamon ka, hindi mo alam na sasagot si MG sa'yo. Hindi mo naisip na meron palang kakasa sa'yo. Kasi nga, nasanay siya na walang kumokontra sa kanya. Nasanay siya na ang mga kumokontra sa kanya, tinatakot-takot lang niya. Hindi niya naisip na darating talaga ang panahon. Na darating talaga panahon na ikaw makakahanap ng katapat, Kulaong. 'Di ba? Hindi niya iniisip 'yun eh. Akala niya kasi wala. Akala niya walang poporma sa kanya, walang sasagot sa kanya. Walang seseryoso sa kanyang mga pangtatarantado. Kaya po, ang nangyari ngayon, nung pinuntahan ka ni MG sa bahay mo, takot na takot ka, hindi mo pinapasok sa iyong subdivision. Diba? Yan po yung totoo niyan. Yan po yung talagang si Kulaong. Wala talagang tong tao na ito kung hindi po puro pag-iinarte lang, puro kasamaan lang, puro katarantaduhan lang ngayon. Hindi po yan totoong makatao, hindi po yan totoong mabait, hindi po yan totoong nakakaisip na may pamilya si MG o merong mga tao na masasaktan kapag siya ay gumawa ng isang aksyon. Hindi po totoo yan. Dahil nga po, etong si Kulaong, ilang beses na po natin itong nakita, na talagang eto po, wala po itong sinasanto. Wala po itong ibang iniisip kung hindi ang kanyang pamilya. Wala po itong pakialam talaga sa ibang tao. Ang iniisip lang niya palagi sarili niya. Yan po ang totoo niyan. Wala siyang pake kung ano mararamdaman mo. Kaya nga po napaka-plastic yung sasabihin na na meron ding pamilya. Yung sinasabi niya si MG may pamilya kaya siya naawa. Hindi po totoo 'yun. Katarantaduhan lang po talaga yung
Ah, talagang wala pong puso yan. At kaya po ganyan yan na nagpapaawa ngayon kasi nga po, pinatawag na po yan sumagot na po yan sa kaso ni MG. Kaya po, ano siya, nabigla siya. Sinampal siya ng katotohanan. Akala niya, hindi totoo na may kaso siya mula kay MG. Oy, Inday Lai, salamat po sa iyong pakulay. Thank you po. Kaya po, ganyan yan, bait-baitan kasi nakasuhan talaga ni MG. Yun lang yun. Nayanig ang pagkatao niya. Bakit? Alam niya talaga, swak siya sa hoyo dito. Swak na swak. Babalik talaga yan sa kulungan. Makukulong yan, makakapag-bail. Pero tandaan mo, Kulaong, first phase pa lang yan ng mga kaso ni MG. Wala pa yung sa nanay niya, wala pa yung sa asawa niya, wala pa yung sa anak niya. Kaya ikaw, Kulaong, galingan mo pag